Sa ilalim ng kampanya kontra droga na Administrasyong Duterte, ramdam ng mamamayan ang mga pagbabagong hatid nito, ngunit lumitaw din ng mga isyu kaugnay ng malawak na kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, 92% ng mga barangay sa Metro Manila ay apektado ng droga at tinatayang 50 bilyon ang umiikot sa industriyang ito ayon sa Dangerous Drug Board. Sa kabila ng kampanya ng pamahalaan laban sa droga, nananatiling may mga tumutiligsa rito. Ayon sa ulat ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights or OHCHR, tumaas ang bilang ng extrajudicial killings sa Pilipinas na inuugnay sa mga kasong droga, lalo na noong panahon ng COVID-19 lockdown mula Abril hanggang Hunyo 2020. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ang mga pangyayaring ito. Ipinahayag ng palasyo na matagumpay ang kampanya ng pamahalaan laban sa droga simula nang maupo si Pangulong Duterte noong Hunyo 30, 2016. Isa sa mga patunay ng tagumpay ay ang pagbaba ng bilang ng mga pasyenteng na ipasok sa mga pasilidad ng rehabilitasyon. Mula 5,447 noong 2018 ay bumaba sa 5,227 noong 2019 na kumakatawan sa 4.0% na pagbaba. Sa kabuuan, may 55 na pasilidad na ginagamit ng pamahalaan para sa gamutan at rehabilitasyon ng mga nalulung sa droga.